Ano pa nga ba? Alam ko na kung ano hinihintay niyo. Walang iba kung hindi yung investigasyon kanina na ginanap sa Senado. Mabuti naman sumipot si Mang Kanor. Paeldon, ho? Ang ika nga sikat na naman. Sikat Chupoy. Laging sikat ito, no? Kahit saan talaga. Nung una, ang pinalalabas sa customs ay shabu. Ngayon, yung nagbebenta ng shabu. Ang galing! Sana malipat ka. Tapos dun ulit, ano ha? Ano naman kaya ipalalabas niya sa iba? Magaling kung ito ilalagay natin sa immigration, ano? Lusot na lahat ang kriminal. Wala nang kaso-kaso, lalo ngayon, mga incheck, VIP yan eh. Daig pa niya na naka-diplomatic passport eh. Naninyo sa Maynila, merong hinuli dyan yung isang araw, pinagmayabang pa eh. Mga ano raw, mga Russian na babae. Mga kaibigan yung mga babae nagtatrabaho sa bar. Kayo ba may mga nabalita, Russian na babae gumawa ng kalokohan dito sa Pilipinas? Wala naman, di ba? Ibig sabihin, yung gumawa ng krimen, nag-violate ng law, maaari yung mga immigration laws. Ba't pulis ang nanghuli? Trabaho ba ng pulis ang manghuli ng ng mga foreigner kung merong nilalabag na immigration laws? Dapat immigration. So mga kaibigan, meron din mga bar dyan, mas marami. May-ari pa nga, mga inchik talaga, galing sa China. Mga prostitute dyan sa mga bar dyan sa Binondo, sa Malate, meron yan. Ba't di ko malalaman naisama ako dyan ni... hindi na ba? Natawa si Ane. Yan, diyan kayo magaling. Yung mga curfew. Yung mga bata, wala na kayo mahuling kriminal. Sana yung kriminal muna unahin yung hulihin. Walang problema yan. Curfew sa mga bata, di ba? Ang lupit ng multa eh. 2,000. Habang pabata ng pabata, palaki ng palaki multa. Saan mo pa kukunin ng pera yung mga yan? Gusto nyo lang magparami ng ikukulong? Para magkaroon ng accomplishment? Paano yung accomplishment sa kriminal? Di ba kayo naiinggit kay Paeldon? Nakakainggit siya kung ako walang hiya sa gobyerno. Ba, maiinggit ako kay Paeldon. Nagpapakawala na ng kriminal, nagkakapera pa sila. Hindi ba? Yan ang mga magagaling ba? Dapat siya binibigyan ng award dyan. Ng Rotary Club of the Philippines, Lions Club, Kiwanis, Plaridel Award. Mga media, bigyan nyo ng award si Paeldon ba? Bihira yan.
Hindi normal yan. Abnormal yan. Di ba pag hindi normal binibigyan ng award. Madalit sabi po, nakakainggit sa lahat si Paeldon, di ba? Ito, hindi nanguhuli ng kriminal ito. Kasi hindi niya trabaho yun Sa trabaho niya, magpakawala ka ng kriminal. Magkakapera kayo. Natawa ako Nagtatanungan sila ni Bato pareho sila nagpakawala. Saan ba galing ang campaign funds ni Bato? Di ba bago kumandidato yan, galing ng Bucor yan? Kano kaya na-impok donasyon dyan? Galing sa pera ng mga kriminal. Isipin ninyo, pinagmalaki pa ni Bato. Sa dami ng pinalaya niya, ayon sa kanya 120 at pwede pa raw bumaba yung bilang na yan. Kumpara dun sa media na sinasabing 300 yata. Mga kaibigan, pinagmalaki ni Bato yan. Isa lang anya ang pinalaya akong drug lord. Bigyan ng award dyan. Tawagin si Willie. Bigyan sila ng jacket. Ang gagaling nito, yung lugar na yun, para nilang sinabing, hangaan nyo kami, di ba? At least nagpalaya man ako ng drug lord, isa lang. Mga kaibigan, ano pa meron, ha? Ang daming napag-usapan kanina. Ang ganda ng mga tanong nila Lacson, Walang kawala, Sabog ang ngalangala ni Paeldon. Tignan mo si Bato, hindi sinali. Bukas meron pa Itutuloy daw bukas ang investigasyon. Wala bang pinakamaganda niya kundi ipatawag ninyo yung pamilya ni Sanchez. Para magkaharap sila doon ni Paeldon, di ba? Malay nyo, baka doon sabihin, yung pera pakibalik nyo. Hindi nyo napalabas Diba? Nagtanong pa si Bato. Ano pa nagtalumpati. Halos wala itanong Kwento ang ginawa nito nung panahon niya raw. Mga kaibigan meron bang GCTA for sale? GCTA, di ba? For sale. Yan ang tanong niya di ba? Para ma-segue niya yung kwento niya, di ba? Nung siya Bucor na may lumapit niya sa kanya. Utot niyo. Yun namang isa. Sinali pa si Presidente Duterte sa talumpati niya, si Bongo. Ba't si Duterte ba iniimbestigahan dyan? Ano ba talaga ito si Bongo? Ginaya pa ako ni Gordon Tinawag niya si Bongo, bagay, hindi ko tinatawag na gano'n yan. Tinawag pa ni Gordon na Bongga. Yun daw female version ng Bongo is Bongga. Kanino niyo narinig yun?
Di ba ho dito? Yung joke ko na sino ba ang asawa ni Bongo? Kilala niyo ba si Bongo? Sumagot naman si Atong Ma. Nung nandito pa si Atong Ma, noon yan una eh. Sabi ni Atong Ma, hindi. Sino ba yon? Si Bongo, si Bonga, asawa ni Bongo. Ginayo ni Gordo, nakikinig dito, no? Kunyari ka pa nasa likod mo si Bing Branigin. Para hindi halata, no? Pulot dito. Yung ibang programa dyan, namumulot dito. Malalaking istasyon, ha? Para lumabas sa kanila ng galing, ano, ha? Ganyan talaga buhay. Uso inchik ngayon, kaya uso rin ang piracy. Saan ba sumikat ang inchik? Di ba sa piracy? Pirated. Kaya uso yan. Kaya wala tayong magagawa dyan. Lalo na protektado ang mga inchik sa Pilipinas ba? May magagawa ba kayo? Wala naman eh. Hindi na kayo magalit. May stress pa tayo niyan eh. Hindi naman, wala naman tayong gagawin. Hindi naman kayo makakagaya sa Hong Kong. Diba? Eh, kung di nyo kayang gawin, huwag na. Diba? Lintik ang investigasyon kanina, ano? Bait ni Pail doon. Wala na yung dating tikas na palaban, di ba? Huli. Huli ka. Eh ngayon, ano pa lumabas doon? Ito, yung matagal ko nang sinasabi, nakita na ninyo, mga kaibigan. Lumabas. Ito, tanong ni Kiko Pangilinan, ha? At ito ay galing din mismo sa pamilya ni nung mga biktima ni Sanchez. Si Ginang Sarmenta. Ano ang sabi? Hindi nga ho kami na-compensate eh. Ano? Di tinanong ni Kiko Pangilinan yun. Hindi ba sa hatol kay Kwang, kay Sanchez, paano siyang nag-qualify sa GCTA? Ang unang pinagbabasihan sa paggagawad ng reward points dun sa GCTA na yon para ika nga mabawasan ang iyong sentensya. Isa sa pinaka-importante dyan, bagay, lahat yan, di na importante ngayon eh. Pero kung ibabase mo dun sa kanilang manual, remorse. Remorse. Para ka maituring na good conduct, ha? Mga kaibigan, di ba? Paano nga naman kung hindi kami na-compensate, na yung compensation hindi naman ho nila hiningi. Kung hindi, yung compensation na yun yung pong tinutukoy nila yung attached penalty. Yan yung sinasabi natin, kasama sa hatol kay Sanchez, yung pagbabayad ng danyos. Mga kaibigan, doon sa kanyang mga biktima na hindi po sinunod ni Sanchez.
Ang hatol sa kanya, hindi lang kulong. May kasama ho yun. Accessory penalty yun. Kung tawagin. Hindi natin alam kung ano yung exact amount na sinasabi doon sa decision o hatol kay Sanchez na dapat niyang bayaran doon sa pamilya ng kanyang mga biniktima. Hanggang ngayon pala, wala naman yun eh. Ang tawag nila ron civil, ano yun? Civil liability. Kay civil liability, kaya ano pa yan? Decision niya ng korte. Any decision dapat implement ninyo. Ngayon, nagkatotoo na sinasabi natin. Lagi nating sinasabi yan sa kaso ni convicted plunderer Erap Estrada na hanggang ngayon, hindi pa binabayaran yung mahigit 4 bilyon na pinababalik sa kanya sa hatol sa kanya ng Sandigan Bayan. Paano mong sasabing mga nagbago na yan? Kung yung hatol niya, hindi nila sinusunod. Mandatory yun, pinagagawa sa kanila ng batas. Decision, di batas. Di ba, malaking katarapuntos yun. Tama yung sinasabi na yun ni Kiko Pangilinan. Wala, yung mga administration senators, puro walang alam di ba? Meron pa ako narinig, gawin daw Alcatraz, si Subiri yata. Gumawa raw tayo ng kulungan, Alcatraz, para daw maiwasan na yung mga ganyan-ganyan. Yung similar to doon sa Alcatraz. Tulonggis pala ito, no? Yung Alcatraz, sinara nga yun, Ano ba, may katok ba kayo dyan? Mukhang dapat kayo imbestigahan na rin, pasali-sali itong iba, may makasabi lang, di ba? Nakakahiyan Senado yan, Hindi naman lahat, Dito lang sa isinagawang hearing kanina sa Senado, di na natin kailangan magdagdag ng issue rito Dito lang, mauubos na panahon natin Mga kaibigan Halata mo, nagsisinungaling si Paeldon. Umpisa pa lang, doon sa pagtatanong sa kanya ni Lacson. Inumpisahan siya, ipinakita yung specimen signatures niya. Meron siyang iba-ibang style ng pirma, Inamin niya lahat yon maliban doon sa isa. Yung pala Marquez, babae, ni Chure. Baka pinapaeldon din ng Mang Kanor yun. Alam mo naman to si Mang Kanor. Ano yan? Tumuturbo rin yan. Yung magandang babae, natatandaan nyo yung sa custom, yung mistisa. Nung investigation sa customs, yung sa kanila, yung sa 6.4 billion shabu, may magandang babae na taga-opisina ni Paeldo, mistisa, taga-Cebu yata yun. Di ba na turbo rin yata yun Parang si attorney. Yung isang attorney babae na kamukha ni Zoraida. Ngayon, anyway, di inamin niya. Pirma kuha niya yan. Di wala na siyang kawala. Lahat ng klase ng pirma niya na pinag-iba-iba niya, inamin niya lahat. Umpisa yon, pinakita. Yung Marquez, umamin din, yung babae. Ngayon, nilabas ngayon na ni Lacson. Yung pong pirma niya doon sa release order. Mga kaibigan, binigyan niya pa ng ibang pangalan yung release order. Di ba? Hindi ho release order yan Yan para bang hindi release order ang tawag Tinawag niya Ewan ko kung ano, nakalimutan ko. Ngayon, ang sabi ni Lacson,
Hindi release order ito. Hindi. Yung kay Sanchez yun, yung pinakikita. Nakakuha ng kopya si Lacson. Alam nyo, kaya mabait si Paeldon doon kanina. Binabasa ko yung body language niya. Alam niya, marami ng hawak ang Senado laban sa kanya. Ngayon, mga kaibigan, di pinakita ulit ni Lacson yung release order sa ibang preso na nauna ng pinalaya. Oh, ito, pirma mo rin. Oh, pirma ko rin. Pinakita ngayon. Ito, nakalaya na. Ito ang basis ng paglaya. Ha? Doon, nahuli mo na. Nagsisinungaling siya. Pero ito, tandaan ninyo ha. Meron mga points na lumitaw sa bandang huli ng investigasyon. Ano ho yun? Yung si Ralph Recto, nung tumayo, tinanong niya si DOJ Secretary, ito pinaka-importante ha, sa lahat, sabit na silang lahat dyan. Yung batas pala na GCTA na yan, 3 pahina lang pala yan eh. Mga kaibigan, maigsi lang sa madalit sabi. At maigsi yon, doon sa batas na yon, wala palang sinasabi ron na binibigyan ng authority ang Bureau of Corrections o sino man sa kanila na gumagahasa ngayon at nagsasamantala sa walang habas na pagpapalaya ng preso gamit nila itong batas na ito. Itong good conduct, itong GCTA na ito, mga kaibigan, ipinatutupad nila na ang mga signing authority ay hindi po authorized by the law. Maliwanag yun. Inamin yun eh. Nagulat, natawa si Menardo Guevara doon sa mga tanong ni Recto. Simpleng-simple lang, mga kaibigan. Lumabas po, ang haba ng investigasyon eh. Yung pala, sa bandang huli, wala palang batas. Wala palang mandate sa batas. Itong sila Paeldon at kung sino-sino, pati yung Marquez, meron pa yung taga Davao, nagpalaya rin ng drug lord. Sipin mo, Davao, penal colony, pinalaya mo yung diyan sa lalawigan ni Presidente Duterte, nagpapalaya ng drug lord. Isipin mo yan. Di ba inconsistent yan dun sa campaign ni President Duterte kontra droga. Gusto niya mapatay yan eh. Ba't pinalalaya ninyo? Ngayon, mga kaibigan, yun ang lumabas. Kaya sabit na silang lahat eh. Wala kayong authority na pumirma para sa release. Ang nakalagay pala sa batas. Ayon ito kanina sa investigasyon Hindi na kailangang i-interpret katulad ng ginagawa nila. Ang lumilitaw, interpretation daw yung kanila sa pagpirma nila, pag-release nila ng mga preso. Tapos sasabihin mo, batas yan. Wala namang ibang pwedeng uminterpret ng batas kundi ang Korte Suprema Mga kaibigan Ngayon, nag-exercise sila ng authority na wala naman sila. Ng power na wala silang authority. Yun ang malinaw sa batas. Sinabi ni Recto at ni Guevara. Kaya yan, hindi na tayo magbibigay na, hindi na ito opinion. Maliwanag po. Ang trabaho lamang pala nila, magkwenta. Ano kukwentahin? Yung reward points.
na ibabawas mo doon sa ikakarga mo sa good moral nila. Oh, mga kaibigan, hindi ho ba? Maliwanag yan. Tandaan ninyo yan. Kayong mga nanood, baka hindi ninyo inabot yung portion na yun. Pinakahuli yatang nagtanong si Ralph Recto bago tinapos yung hearing kanina sa Senado. Oh, ang linaw, mga kaibigan. Sabi niya, wala akong nabasa rito sa 3 pahina na meron silang authority. Sa madalit sabi, ang nabasa ko rito, ang trabaho lang nila is magkwenta. Pero yung pumirma ng release order para sa release ng preso, aba, wala rito yun eh. Absent sa batas yun. Ine-exercise nila ang authority na wala sa batas. Paano ngayon yan? Di ba pagka gano'n, sabit ka na? Ha? Pinakialaman mo yung kapangyarihan. Gaano karami na yung napalaya ninyo, mga damuho kayo? Di ba? Since 2014. Ewan ko may binabanggit pa kanina, hindi naging malinaw sa akin, yung ginawa nilang implementing rules and regulation, later part pa, mga 2017, ganyan, 2018, hanggang, ewan ko kung hanggang kailan, pero, ang katakataka doon, 2014 pa lang, sa mga datos na inilabas sa pahayagan, nagpapalaya na sila ng makatakot-takot na preso. Ang katunayan 20,000 na raw mahigit pala yan. Kasama yung 1,900 plus na mga yan, yung kasama sa tinatawag na heinous crime. Ang kaso. Ang kaso nila, heinous crime, kamukha nung kay Sanchez. Bagay, pag sinabi mong, hindi naman kasi como, ito pa, lumabas doon. Dapat mapansin ninyo. Yung sinabi nung nanay ni Eileen Sarmenta, tinanong siya, kung siya ay pabor sa death penalty. Ano sabi niya? Dati ho, pabor ako. Pero ngayon hindi na kasi mas gusto ko mas gusto ko, nakikita ko na naghihirap sila ro sa loob. Nakakulong sila. Nahihirapan sila. Para pinagbabayaran nila yung kanilang kasalanan. Kesa yung papatayin mo yan sa pamamagitan ng lethal injection. Kasi nagkaroon tayo nun, di ba? Lethal injection, nasampulan siya, Isa sa nasampulan doon, si Echegaray. Na walang contact. Mga kaibigan, walang koneksyon. Si Echegaray. Nung bandang huli, lumilitaw, wala palang kasalanan to. Inipit lang ito. Kita ninyo, yun ang sama ng death penalty. Paano kung ma-death penalty ka? Wala nang hahabol sa iyo Kahit na wala kang kasalanan Di ba? Bakit nila gusto yun? Siguro marami silang gustong takban ng bibig para ma-death penalty nila para hindi na kumanta. Di ba? Tama tayo sa posisyon natin from the very start kapag ka ang issue death penalty. Simple lang Bakit to? Kasi death penalty. May papatupad mo ba yun? Ito ngang habang buhay na sintensya, hindi nyo maipatupad Yan na yung pinaka-capital punishment natin ngayon habang buhay Hindi nyo maipatupad. Katunayan, kay Sanchez, 9 na habang buhay ang kaso niyan. Ang hatol dyan, 9 na habang buhay. Time is 40 years mo yun. Bawat isang life sentence, katumbas 40 years.
Ngayon, doon sa kwenta na sinasabi nila, lumabas daw sa kwenta nila, naka 40 years na si Sanchez dahil doon sa reward. Sira pala ulo nyo, siyam na life sentence yan. Di siyam na 40 taon ang hatol dyan. Paano siya makaka-qualify doon sa GCTA na yon, di ba? 40 years pa lang pala katumbas noon. Kailan siya nakulong? 2015, 2016? 2015, nakulong na yan Pero, 1995, nakulong na yan Na-affirm yata ng Korte Suprema with finality, yung kaso niya, 2009, ganon, mga kaibigan. So, mga kaibigan, kung nakulong siya, halimbawa, ibase mo na lang doon sa 2009. Ano tayo ngayon? 1999. 1999 yata yun. Tama ba ako? Palagi ko, tama ako 1999 yung affirm, yung final na desisyon ng Korte Suprema na kumakatig sa desisyon ng 2015 decision ng lower court o 2030 tama 2005 decision ng lower court, mga kaibigan. Kinatigan yon, nagkaroon ng decision, bumaba 2009. Madalit sabi po, kwentahin mo mula ron sa 2009 hanggang ngayon, di 20 years. Di ba? 20 years na siya nakakulong. Di meron pa siyang walong 20 years para siya mag-qualify doon. Pagpalagay natin hindi pa kasama doon yung mga kahayupang ginawa niya sa loob ng bilibid. Sabi, paanong magkukwalify yan sa GCTA? Ano ba criteria nyo? Diba? Mga kaibigan. Unang-una, hindi nag-uuniforme yan. Good conduct ba yun? Ibig sabihin, hindi ka sumusunod. Delinquente ka, di ba? Ultimong kalit-litan nilalabag mo. Pinakikita niya na siya ay religious. Yun, isa yun sa sa pinagbabasihan nila Religious ba yung hayop na yan Nagtago ng shabu kay Mama Mary. Doon niya itinago, yung nahuling shabu sa kanya. Walang yan tao yan. Kung sa bagay, dito sa kasong ito, mga kaibigan, na tangka at naudlot na pagpapalaya, dito kay Sanchez, wala naman siyang kasalanan dyan Ang may kasalanan dyan, to sila Paildon. Yan ang talaga mga kriminal dyan. Yung gusto nilang palayain yung kriminal, yun ang krimen nila. Mga kaibigan. Di ba? Kaya may kasabihan nga tayo na, hindi balik ang magkulong ng, magpalaya ng 1,000 kriminal daw, huwag ka lang magkulong ng isang taong walang inosente, yung walang kasalanan. Kasabihan lang naman yun. Ito lahat ng manifestation, kaya lang natin na pag-uusapan si Sanchez, siya ang classic example ngayon. Dahil sa kanya, nabuko itong katarantaduhan ito, mga kaibigan. Pero ang talagang dapat sisihin dito, itong mga nasa gobyerno, itong Bureau of Correction, ginagahasa nila yung batas. Pagkatapos gumawa sila ng mga kung ano-anong manual, IRR, hindi mo alam kung sino mga gago gumawa niyan Tapos bukod pa ron, sarili lang nilang interpretasyon ang ginagamit nila sa paggagawad ng pagpapalaya dito sa mga preso.
Sa madalit sabi, pinagkakakitaan ito sa ayaw at sa gusto nyo. Walang gago na maniniwala na hindi pera yan, lakaran yan. Mga kaibigan, nilalakad yung kaso. Ito ba sabi tinanin nyo, si Bato tsaka si gumagawa pa ng mababaw na script For sale daw ba yung GCTA? Meron daw for sale ba yan? Siyempre, di-deny ni Paildon. Ano sabi niya? Paano magiging para lumitaw na hindi for sale? Hindi, batas ang pinagbabasihan dyan So lahat dyan ay pwedeng makapag-avail. Kalokohan yan. Yung walang pera nakapag-avail. Ilabas nyo lahat ang pangalan yan. Sabihin nyo lahat ano mga naging kaso niyan. Isa sa mga nakalaya yung sa kaso ng Chong Sisters, di ba? 3 yata yun. Kasi yung Paco Laranyaga na tinalakay natin minsan dito, nasa Spain yun di ba? Doon kinulong. Mga kaibigan. Eto nga yung mga 3 ito. Kasi sa istorya ng Chong Sisters na yan, yung Laranyaga lumilitaw Hindi niya kakilala itong mga kasamang nahatulan Kasama niyang natulan. Hindi niya kilala yan nung sila'y mahuli. Anyway, halimbawa na, ipalagay natin, yung ba mga yun walang pera? Si Sanchez walang pera? Titiyakin natin sa inyo kung gaano karami ang overqualified kung gagamitin nila talaga ng patas yan GCTA. Mas maraming walang pera dyan sa loob. Titiyakin ko sa inyo. Ang nasa loob na posible pa yung iba talagang napagbintangan o talagang ginipit lang. Kumbaga pinrame up lang talaga. Ang hindi sila makapag-qualify dyan. Titiyakin ko yan sa inyo kahit na hindi ako nagpupunta ng Muntinlupa. Ilang beses na tayo naanyayahan ng mga preso dyan Noong araw, nagpadala pa ako ng merong sumulat sa akin, nakikinig sila sa programa natin, humingi sa akin ng magagamit nilang parang uniforme nila. Kasi sila yung itinalaga na parang bombero, volunteer na fire brigade doon sa loob ng bilangguan. Mga preso rin sila. Pero kailangan nila, yung pinaka-leader nila ay dumulog sa atin yon, sumulat sa atin yon. Pagkatapos, hiningi nila sombrero, naibigay ko naman, kahit papano. Ang gusto nga sana nila ako magpunta ron para mag-abot. Pero hindi ko na nagawa dahil abala tayo, inutusan ko isang kamag-anak ko na pakidala mo ito. Dinala doon yung, di ko alam kung may iba pa may iba pa Meron pa nga kaming pinadala ron isang truck na nakahoy para sa project ng mga preso. Yan. Hindi na natin, kaya lang natin nababanggit yan dahil alam natin may mga preso rin na nakikinig sa atin Di ba? Mga inmates. At totoo niya, marami dyan. Mas marami yung walang pera dyan. Walang koneksyon. Baka nga yung iba dyan, di na ultimong pamilya nila. Hindi na sila madalaw dahil sa wala rin ang kanilang mga pamilya. Di ba? Mas marami yan. Nasisiguro natin. Pero ang malilinaw dyan na punto, yung sinasabi natin ngayon Anong klaseng mga batas tinan ninyo? Siguro yung iba nakukulili natin nga sa atin Pag binabanggit natin yung hindi pagpapatupad ng gobyerno. Kasi ang gobyerno, pwede mong puwersahin. Ikaw ang mag-i-enforce. Nandyan ang Solicitor General. Sino pa? Meron pa mga ibang agency ng gobyerno na pwedeng magpatupad. Halimbawa, sa kaso nitong si convicted plunderer Erap Estrada. Bakit hanggang ngayon hindi nagagawa ng gobyerno
na ipatupad yung dinambong ni Erap Estrada na mahigit 4 na bilyon, na yun ay kasama sa hatol sa kanya. Accessory penalty yun. Kasama yun, hatol din yun ng Sandigan Bayan. Palagi natin sinasabi, ba't ngayon, nagulat ngayon to si Kiki. Si Kiko, Pangilinan. Pasensya na kayo, ako'y minsan nagkakamali. Tao lang po. Si Kiko Pangilinan, mga kaibigan, nagtaka siya kanina kung bakit dun sa hatol kay Sanchez na pinababayaran bilang danyos doon sa mga biktima, hindi niya binabayaran hanggang ngayon. Paano nga naman nakapag-qualify yan sa good conduct na sinasabing yan? Ito, tingin ko dyan, para mo na nakinikinita, ganito yan. Nangyayaring kalakalan. Halimbawa, ikaw si Paildon o si Bato, na nakaupo ka sa correction. Boss, ang daming lumalakad. Boss, ito. May magre-recommenda, di ba? Ito, good moral na to good conduct ito pwede na nating i-release ito. Ganun ba? Good conduct ba yan? May pera ba yan? Wala ho hindi na. Sa 1 taon na yan. Sa 1 taon na rin siya good conduct. Ganun ho yan, mga kaibigan. Nakikinikinita natin. Ganun ang kalakaran dyan. Wala kasing maniniwalang gago. Sasabihin nyo, wala. Tulad nung sinasabi ni Bato. Kwentong kulangot yung Bato. Huwag mo kaming kwentuhan ng hindi kami pinanganak kahapon. Ang daming katiwalian dyan sa Bureau of Correction. Lolokohin nyo pa kami. Di ba? Kwento mo yan sa pagong. Di ba? Sa amin, huwag ka magkwento. Sa Senado, huwag ka magkwento ganyan. Pagtatawanan ka. Lihim kang pinagtatawanan ngayon. Sinasabi ko na para alam mo. Para paglabas mo ng bahay at may nakasalubong ka, nakatawa, yun na yun, pinagtatawanan ka. Para hindi ka naman kahiya-hiya. Ngayon, niloloko nila sarili nila. Wala raw bayad dyan. Mga kaibigan. Ano tawag mo rin sa mga pinalaya? Yung pala mga co-accused naman itong si Sanchez, patay na raw. Yung 3. Sila Corcolom Brothers, namatay na raw yun. Ba't hindi nabalita yun? Di ba? Sino pumatay? Paano namatay yun? Di ba kanina, tinanong din ni Tito Soto yung pinatay? Yung Tyra ba yun? Yung Bucor official na pinatay pagkatapos na sumambulat ito na ang usap-usapan dito sa labas, yun ang pinag-iinalaan kung bakit nalaman ng media itong katarantaduhan, mga kaibigan, na pagpapalaya sa mga presyo, wala tayong kamalay-malay pareho dahil yung batas lihim. Gusto pa nilang palitawin, ganito ginawa ng previous na ipasa sa previous administration. Kung puro tayo ganon, paano yung panahon nila, nila Quezon? Nila Manuel Quezon. Halimbawa. Pagka hindi pumabor yung batas, sa kasalukuyan, sasabihin mo ba, sisisi mo doon kay Quezon? Ganun ba yun? Hindi ba kaya kayo nandyan para itama nyo yung mali? Alam nyo kung talagang matinong tao yan si Paildon? Nakita niya, mali. Si Bato, hindi matino to. Ako naniniwala, hindi matino ito. Kasi hindi niya ginawa. Dito kay Paildon, siya ngayon ang iniimbestigahan. Kung ikaw matino ka talagang tao, ano ginawa mo? Nakita mo yung defect ng... Hindi, ginahasa mo Di ba? Pinagsamantalahan mo yung batas Alam mong depektibo yan from the very start. Hindi ka tanga.
Oh, ano ginawa mo? Inabuso mo, sinamantala mo. Ilan ang pinalaya mo? Ang dami. Mga drug lord. Kung hindi binulgar nila action yan, yung 4 yata yun nakakulong dun sa immigration na pinalaya nila for deportation. Di ba napag-usapan na natin yan? Paano mong sasailalim sa deportation na procedure yung mga yan? Convicted yan. Kailangan tapusin nila. Isipin mo, nakapag-avail ng GCTA, pagkatapos ipapadeport, mga kaibigan, para maipadeport. Anong katarantaduhan yan? Yan pa lang eh. Kitang-kita na eh. Oh, ngayon, yung sinasabi naman nating hindi pagbabayad, tingnan nyo, kay ERAP hindi ina-apply. Pero itong mga punyetang ito, hanggang ngayon, yung si Marcos, hinahabol ill-gotten wealth daw. Ha? Bakit yun? Maraming nakuha gobyerno ron. Hindi ba? Wala pang hatol yung mga kay Marcos, yung PCGG, tinayo. Gano'ng karami yung hinabol ng PCGG? Bakit yung PCGG hindi kinumpiska yung ninakaw ni ERAP? Kasi sasabihin, hindi, para lang yan doon sa... Isip mo, nagpapasweldo tayo ng PCGG, mga kaibigan, sa loob ng mahabang panahon, hahabulin lang kayamanan ni Marcos. Ha? Ang masama lang na korap si Marcos, halimbawa, di ba? Ito, yung ibang korap hindi masama. Ganun ba yon? Oh, mga kaibigan, isipin ninyo ha. Oh, yung mga nabulgar kanina, sapat na yun eh. Sabi ni Paeldon hindi raw siya magre-resign. Sino ang tinakot mo? Ha? Ano sabi niya? Hindi ako anya magre-resign Bahala na ang appointing power, appointing authority. Sino tinutukoy niya? Si Presidente Duterte? Alam niyo ba kung ano katumbas nung sinasabi niyang hindi na siya magre-resign at bahala ang appointing authority? Di si Presidente yon. Wala namang iba. Mga kaibigan. Ano ibig sabihin na katumbas nun? Yung kasalanan niya, pinasasalo niya kay Presidente Duterte. Di ba kanina si Bongo, ano sabi? Saan na raw yung ginagawa ni Presidente Duterte na pagsisikap, pagmamalasakit? Dapat daw yun din ang ginagawa. Matagal na namin sinasabi yan, di naman ginagawa At ang masama, pag sumabit, ina-appoint sa ibang pwesto. Di ba? Kung sakasakaling masibak itong damuhong ito, sana man ililipat yan. Ano ba itong, baka may nakalimutan akong mabanggit dito Alam nyo, yung importante lang naman sa investigasyon na yan ang aking binibigyan ng halaga Isa pa doon, yung sinabi nung Ginang Sarmenta, dapat talaga i-categorize yan. Yung GCTA na yun. Ano yan? Wholesale? Lahat pwede mong bigyan yan? Siyempre, makapag-avail, parang ano yan, parang kang nagprangkisa ng Pogo niyan, di ba? O kaya para kang nagprangkisa ng STL niyan. Sino una makapag-avail sa STL? Di yung gambling lord din na waiting, di ba? Kasi silang, may pera Sila makaka-comply doon sa requirements, di ba? O kaya sila unang nabibigyan. Wala ang talaga may hawak ng prangkisa ng STL, mga waiting lord. Ngayon, dapat categorize yan. Sino ang mga qualified yan? Yung heinous crime, qualified. 9 life sentence, qualified. Hindi ko naman sinasabing kung
mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo kanina, ano kasalanan ni Sanchez dyan? Wala na siyang kasalanan. Sinasamantalan niya lang yung oportunidad, di ba? Na meron yung batas. Sino may kasalanan? Itong mga walang hiya na ito, mga kaibigan. Kaya ako nung una, di ba kayo, saksi kayo, yung mga matagal na sumusubaybay sa atin. Nung sumabog yung 6.4 billion shabu sa Valenzuela, duda ko, pero binigyan ko ng benefit of the doubt si Paeldon. Na wala siyang kinalaman. Pero ngayon, naniniwala na ako eh. Bakit? Di ba kamakailan yung anak niya nahuli sa Bicol? Sa bahay mismo ng drug suspect. Yung junior, Paeldon Junior. Nahuli. Ano nangyari doon? Di ba pinalaya ng mga pulis? Ngayon, eto pa isang iisipin dyan. Yung sinasabi niyang it's up to the appointing authority. Yung tungkol sa kanyang hinihingi sa kanyang resignation. Alam niyo kung anong magiging suspecha ngayon dyan? Sasabihin ko na. Parang Paul Guy dito si Paeldon. Alam niyo kung bakit? Yan pa lang si Sanchez, sumulat yan para humingi ng pardon. Executive clemency kay Presidente Duterte nung 1 taon. At yan ay na-denied with finality nitong taon na ito. Early this year, mga kaibigan. Denied. Ano ibig natin sabihin? Masisisi niyo ba tao kung dyan sa sinabi na yan ni Paeldon eh? Baka sinabi, yan, bahala kayo dyan, idaan nyo na lang sa ibang paraan. GCTA. Ginagahasa yung GCTA sa pagpapalaya ng mga kriminal, mga kaibigan. Dahil alam ni Presidente Duterte, mainit. Ibig mo ba sabihin, kaya mo pinirmahan yan, utos ni Presidente Duterte sa'yo? Ano ka, Paul Guy? Doon sa Shabu, Paul Guy ka rin ba ron? 6.4 billion.